Muling nagliliyab ang gitnang silangan. Unang beses mula nang ideklara ang tigil putukan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos noong Abril, malawakang inatake ng Iran ang Israel gamit ang mga misil. Nagpakawala ang Iran ng ballistic missile sa hilaga ng Israel, pero na-intercept ito ng air defense system. Agad na nagdeklara ang Israel na ngayong gabi ay dapat masunog ang Iran at nagbigay ng pahiwatig ng isang ganti o sagot na pag-atake laban sa Iran. Ngunit agad namang nakialam si Donald Trump sa sitwasyon at sa hindi inaasahan ng lahat ay nagsimulang makiusap at magmakaawa sa magkabilang palig na tumigil at huwag magpaputok. Hinimok ni Donald Trump ang Iran na bumalik sa negosasyon at sinabi na ngayong Lunes sana pipirma ng kasunduang pangkapayapaan, pero ito ang nangyari. Pagkatapos tinawagan niya si Netanyahu para pigilan ng Prime Minister ng Israel na atakihin ang Iran. Pero tila iilan lang ang naniniwala sa sinasabi ng Iran. Si Donald Trump at sa oras ng pag-record ng episode ay agarang isinara ng Syria at Iraq ang kanilang impapawid sa pag-aabang ng malawakang pag-atake mula sa Israel. Ngunit dapat ding tandaan na kanina ngayong araw, inatake pa rin ng Israel ang kabisera ng Lebanon na Beirut na nanganganib na gantihan ng Iran. Sa puntong ito, hindi naman tutol si Trump sa ganitong pag-atake at dito rin naging malinaw ang mga pampublikong panawagan niya para sa neutralisasyon. Hindi dapat gumanti si Netanyahu sa Iran sa kahit anong paraan. Isa lang itong pampublikong palabas o pagpapakitang tao. Dahil may mga lumalabas ng impormasyon na sa totoo lang, hinihikayat na yon ng Estados Unidos na itigil muna ang anumang ganting atake sa Iran para bigyan ng pagkakataon ang negosasyon. Kung di pumayag ang Iran sa kasunduan sa US, bibigyan ng go signal ang Israel, sasali ang Amerika at muling magsisimula ang digmaan. Pero ngayon, talakayin muna natin ito sa usaping pinansyal. Isa-isahin natin at ilalagay natin sa ayas ang lahat. Ako si Alexi Pichi, talakayin natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento, at siguraduhing mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa video description. Salamat! Ang mga subtitle ay ginawa ni Dima Torzo. Kaya ngayon, ikapito ng Hunyo, nagpakawala ng mga misil ang Iran papunta sa Israel. Ito ang naging unang direktang pag-atake ng misil ng Iran sa Israel mula nang maganap ang tigil putukan noong ika-8 ng Abril. Gaya ng alam ninyo, ito ay nagdudulot ng malaking tensyon sa rehiyon at maaring maputol ang negosasyon ng Amerika at Iran, pati muling sumiklab ang digmaan dahil planong gumanti ng Israel sa pag-atake ng Iran. Sa oras ng pagre-record ng episode na ito, iniulat ng mga state media ng Iran ang paglulunsad ng ikatlong bugso ng mga misil. Kasabay nito, sinabi ng Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps na isa sa mga target ay ang Ramat David Air Base sa hilaga ng Israel. Sinabi ng Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps na ang mga pag-atakeng ito ay ginawa bilang babala sa Israel at nagbanta ng mas malalaking pag-atake sa buong reyon kung magpapatuloy ang mga pag-atake ng Israel sa Lebanon. Samantala, sa mga lansangan ng Iran, lalo na sa Tehran, lumabas ang mga taga-suporta ng rehimen para ipagdiwang ang pag-atake sa Israel. At ngayon, ang tagapayo sa militar ng kataas-taasang pinuno ng Iran na si Majtabi Khamenei Rizai ay naglabas ng sumusunod na pahayag ngayong araw at ito ay isang sipi. Paulit-ulit nang sinabi ng Islamikong Republika ng Iran na hindi nito papayagan ang paglabag sa tigil putukan at agresyon laban sa Lebanon. Ngayong gabi, nauha ng mga agresor ang kanilang sagot, isang babala na itigil ang kanilang kasamaan. Anumang bagong hakbang ay may mas mabigat na sagot at kahihinatnan. Ayon sa hukbong sandata ng Israel, tumunog ang mga sirena sa hilagang Israel matapos magpakawala ng 4 na raketa ang Iran. Ngunit kumilos ang mga sistema ng depensang panghimpapawid upang harangin ang banta. Sinabi ng mga opisyal ng Israel na lahat ng mga raketa ay naharang sa ngayon. At pagkatapos nito, agad na sinabi ng mga mataas na opisyal ng Israel sa ere ng Channel 12 ng Israel na matibay na tutugon ng bansa sa mga pag-atake ng raketa ng Iran. At may mga pahayag pa na nagsasabing dapat magliyab ang Iran ngayong gabi.
Ayon sa kanila, hindi maaring payagan ng Israel ang sitwasyon kung saan babarilin ng Iran ang Israel bilang ganti sa mga pag-atake ng Israel sa Hezbollah sa Lebanon. Sabi nila, magkaibang kwento raw ito. Wala pang desisyon kung paano tutugon sa oras ng pagre-record ng episode. Inaasahang magpupulong sina punong ministro Benjamin Netanyahu at mga opisyal para sa pagtatasa ng seguridad bago magpasya kung tutugon o hindi. Pero agad namang nakialam ang Amerikanong presidente na si Donald Trump at nagsimulang kumbinsihin ang magkabilang panig na huwag magpaputok. Pagkatapos ng atake ng Iran sa Israel, sinabi ni Trump, hindi ito makakatulong sa negosasyon. Malapit na tayo sa kasunduan. Masasabi ko na pipirmahan na ito sa Lunes, Martes o Miyerkules sa susunod na linggo. At ngayon, ito ang nangyayari. Bakit? Ang payo ko sa Iran, nagpakawala na kayo ng mga raketa, nakadanti na kayo, sapat na yon. Bumalik na kayo sa negosasyon at magkasundo na tayo. Pagkatapos noon, sinabi ni Trump na walang magiging ganti ang Israel dahil tumatawag siya ngayon kay punong ministro ng Israel na si Netanyahu at hinihikayat siyang wag gumanti sa pag-atake ng Iran gamit ang mga raketa. Sa oras ng recording ng episode na ito, tuloy pa rin ang pag-uusap sa telepono ni na Donald Trump at Benjamin Netanyahu. Pero ang nakaka-interes, sinuspinde ng Estados Unidos bukas, sa Lunes, ang operasyon ng embahada at mga konsular na tanggapan sa Jerusalem at Tel Aviv. Inatasan ng embahada ng Estados Unidos ang lahat ng empleyado ng ahensiyang pampamahalaan at pamilya nila sa Israel na manatili sa silungan at maging handa agad lumipat kung may red alert. Mukhang may inaasahan talaga silang mangyari. Ibig sabihin, mukhang may inaasahan talaga sila. Noong linggo ng gabi, inihayag din mismo ng pamahalaan ng Israel ang pagsasara ng lahat ng paaralan sa buong bansa sa Lunes bukas. Inutusan ng Home Front Command ng Israel ang mga mamamayan na manatili malapit sa mga silungan at sundin ang anumang tagubilin dahil sa posibleng paglala ng tunggalian ng Iran. Mahalagang isaalang-alang ang kronolohiya ng mga pangyayari, lalo na't linggo ngayon at mabilis naganap ang mga kadanapan sa gitnang silangan. Ang totoo, ang Israel ay nagsagawa ng pag-atake sa timog ng mga suburb ng Beirut nitong linggo bilang tugon sa pag-atake ng rocket sa hilagang bahagi ng Israel mula sa panig ng Hezbollah. Dito nagsisimula ang pinakakapanapanabik na bahagi. Noong nakaraang linggo, nagbanta ang Iran ng missile attack sa Israel kung aatakihin nito ang Beirut, Lebanon. Samantala, sinuportahan ng Estados Unidos ang karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili. Ayon sa tagapagsalita ng kagawaran ng tanggulang pambansa ng Estados Unidos sa Axios, handa ang mga tropang Amerikano sa gitnang silangan na ipagtanggol ang sarili kung tutuparin ng Iran ang banta at magsimula ng bagong pag-atake. May bagong pag-atake na, ngunit di pa rin kumikilos ang hukbong sandatahan ng Estados Unidos. Ayon sa kampo ni Netanyahu, inabisuhan ng Israel ang administrasyon ni Donald Trump bago isinagawa ang pag-atake sa Beirut. Ayon kay punong ministro Benjamin Netanyahu, isinagawa ang pag-atake bilang tugon sa mga raket ng Hezbollah na pinaputok sa hilagang Israel. Inatake ng Israel ang command center ng Hezbollah sa Dahiyeh, isang Shia district sa Beirut na kilalang kuta ng grupo. Mahalagang banggitin na mas maaga na yung linggo, sinabi ni Trump na napigilan niya si Netanyahu na atakihin ang Beirut. Sinabi ng mga Israeli sa administrasyon ni Trump na nilalabag ng patuloy na depensibong atake ng Hezbollah sa hilaga ng Israel ang tigil putukan, kaya may karapatan ng Israel na umatake sa Beirut. Higit pa rito, malinaw na ipinahayag ng mga Israeli na magpapatuloy silang umatake sa Beirut tuwing atakehin ng Hezbollah ang hilagang bahagi ng Israel. Tahimik si Trump sa sitwasyong ito. At kung naalala ninyo ang iskandalong yon sa pagitan ni Trump at Netanyahu na sumiklab na yung linggo kung saan tinawag ni Trump na baliw si Netanyahu, ang iskandalong yon ay may kaugnayan mismo sa mga pag-atake sa Beirut. Matapos makausap si Netanyahu sa telepono, inanunsyo ni Trump ang bahagyang tigil putukan kung saan nangako ang Israel na hindi aatakehin ang Beirut kapalit ng pagtigil ng Hezbollah sa pag-atake sa mga lungsod malapit sa hangganan ng Israel. Noong Miyerkules, nagkasundo ang Israel at Lebanon sa ganap na tigil putukan basta't ititigil ng Hezbollah ang pag-atake at aalisin ang mga mandirikma mula sa timog ng Ilog Litani. Noong Huwebes, tinanggihan ng Hezbollah ang mga kondisyon at kung wala silang pahintulot, mananatili lang sa papel ang tigil putukan.
At ngayon, inaatake ng Hezbollah ang Israel, gumaganti naman ang Israel sa pamamagitan ng pag-atake sa Beirut sa Lebanon at bilang tugon sa pag-atake sa Lebanon, inaatake ng Iran ang Israel. At sa gitna ng lahat ng ito, nananawagan si Trump sa mga panig na itigil ang putukan. Sa huli, sinabi ng Israel na paigtingin nila ang pag-atake laban sa Hezbollah sa Lebanon bilang tugon sa rocket attacks ng Iran. Iniulat na hiniling ng Estados Unidos sa Israel na ipagpaliban ang pag-atake sa Iran ng ilang araw habang may negosasyon. Iniulat na pinayuhan ng Estados Unidos ang Israel na maghintay muna bago umatake upang mapag-aralan ang posibleng kasunduan. Kung hindi, maaring magpatuloy ang mga panig sa dati ng napagkasunduang magkasanib na aksyon sa halip na gamitin ang opsyong ito para lamang sa limitadong palitan ng mga pag-atake. Dito ko tatapusin. I-comment ang opinyon at konklusyon ninyo sa ibaba ng episode. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate gamit ang mga link at detalye sa video description. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili, paalam sa lahat. Mga subtitle.